Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Tayo po ay nasa unang Miyerkules ng buwan at nagdiriwang po tayo ngayon ng kapistahan ng isa sa mga alagad ni Kristo, si Santo Tomas o Saint Thomas. Pero alam mo ninyo mga kapatid, kung yung iba ho ay tinatawag na dakila, may isa pong tinatawag kay Tomas. Mas maganda at madaling pakinggan sa wikang Ingles, the Doubting Thomas. Si Tomas na nagdududa. And I think lahat naman ho yata tayo dito ay may mga karanasan ng pagdududa. Mga karanasan ng parang panghihinayang. Bakit tayo nagduda? Kasi nakaranas tayo ng panghihinayang. Marahil sapagkat galing tayo sa isang karanasan na tayo ay nabigo. Hindi nangyari yung gusto mo. Hindi ginagawa yung gusto mo. Hindi mo nakikita yung gusto mo. Kaya nadidismaya ka, nawawalan ka na ng gana, nawawalan ka ng tiwala. Alam niyo po kaninang umaga, well actually kagabi muna, kami ay nang istorbo ng mga tao kagabi dahil bigla pong nawalan ng kuryente ang kumbento. Nagka-problema ho doon sa kontador sa gilid na ipapaayos na ho natin yan bukas din. Tinignan na ho ng ating mga staff. At dadalawin na ho sana ng Meralco bukas. Kaya ho, hating gabi, pinatulog na ako nila. Father, matulog ka na dahil nga maaga ako kanina. Nagnobina mas ako dyan sa Maria Goretti. Dyan sa may UN. Alas 7 ng umaga. Ang dasal ko kagabi, Diyos ko sana magising ako. Sa sobrang takot kong malate, alas 4 pa lang gising na ako. Kaya alas 5 umalis na ako dito. Alas 7 pa yung misa. Sa sobrang kabalang. Pagdating doon, sabi ko, baka may paalamusal ng maaga. Pero walang ganon. Kaya sabi ko, di balik kasi ba, maya pa siguro after mass. Gusto ko sana magkape. Buti na lang tinanong ako ng staff, Father, gusto mo ng tubig? Tubig na lang. Naku po, yung binigay naman na tubig, mauubos ko sa loob ng isang araw sa laki. No? Ang laki naman. Alam nyo, minsan, yung inaasahan mo na hindi nangyari ay may ibang paraan ng Diyos para mangyari. Sometimes your disappointment is God's appointment to you. Kaya hindi tayo dapat mawalang kagad ng tiwala, ng pananampalataya. Pag hindi mo kagad nakuha, pag hindi kagad nangyari, pag hindi kagad dumating, huwag ka kagad mawawala ng tiwala. Kaya nang nawala si Kristo, nang siya ay namatay, natakot, nalungkot ang mga alagad kasama si Tomas. Marahil lang hinayang sila. Akala namin siya na ang tagapagligtas. Namatay din pala. Siya pa naman ang sinundan namin. Iniwan namin lahat. Mamamatay din pala siya. Iiwan din niya pala kami. Siguro si Tomas ay nandun pa sa mahabang pagluluksa. Panghihinayang. Kaya nang dumating si Kristo doon sa kanilang silid, wala si Tomas. Marahil nag-iisip-isip, nasa labas, wala si Tomas. Kaya naman nung sinabi ng mga kasama niya, nakita namin ang Panginoon. Siguro sabi ng Tomas, hindi ako maniniwala. Patay na siya. Iniwan na niya tayo. May mga ganyang mga tao. Hihilahin ka. Lalo kang manghihina, lalo kang maliligaw. Kaya mag-iingat ka sa kanila. Meron akong magandang t-shirt. Binigay yung dati ng mga kabataan sa dati kong parokya. Pareho ng mga salita, pero iba ng pagkakasalita. Ang nakalagay dito sa t-shirt ko, hindi kaya yan? Question mark. Hindi kaya yan? Pero yung isa, hindi. Kaya yan. Sana, hindi yung una ang lagi nating bukang bibig. Kapag daw nabubuhay tayo sa fear, ang lagi nating tanong, what if? Pero kapag nabubuhay tayo sa faith, ang lagi nating sagot, even if. At tandaan natin mga kapatid, nung wala si Tomas, nung nagpakita ang Panginoon,
Hindi naman binaliwala ng Panginoon si Tomas. Kaya pagkatapos daw ng 8 araw, anong nangyari? Bumalik ang Panginoon. Hindi naman para lang siguraduhin naniniwala na sila. Siguro meron siyang partikular na binalikan. At si Tomas yun. Kaya nga nang bumalik ang Panginoon at ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Bigla siyang tumingin kay Tomas. Alam ng Panginoon ang dinanas ni Tomas. Kaya nung sabi ng Panginoon kay Tomas, sige Tomas, ilagay mo na ang iyong mga daliri. Ilagay mo na ang iyong mga kamay at maniwala ka sa akin. Binalikan ng Panginoon si Tomas na walang pananampalataya. Ito'y magandang paalala sa atin. Hindi ka susukuan ng Diyos. Laging gagawa ng paraan ng Diyos hanggang matuto kang maniwala. Hanggang bumalik ang iyong paniniwala. At yan ang lagi nating babaunin. Yan ang lagi nating tatandaan. Sa pagkapatuloy na misa natin, ito ang ipagdasal natin. Ito ang hilingin natin. Huwag laging, Lord, increase my salary, increase my benefits, increase my collection. Pero sana everyday, ang dasal natin, higit sa anuman. Lord, increase my faith. Dagdagan mo ang pananampalataya ko. Lagi nating tatandaan, araw-araw, gagawa ng paraan ng Diyos hanggang matuto kang maniwala, hanggang matuto ka ulit magtiwala. Amen.